patutulan pa rin tayo ng Panginoon. Or growth naman. Yun. Di ba? And also, gusto ko lang kamustahin din yung devotion ng bawat isa. Ayan. Kamusta yung mga devotion? Kasi nag-chat si Pastor kagabi, kung naalala niya sa GC, na, natapos niyo ba yun? Natapos niyo na ba yung last part ng devotion natin, which is sa Pilipos? Ayan. Ako, actually, totally di ko siya natapos kasi dire-review ko yung preaching kahapon. Kaya, ayan, pasensya na sa mga kagrupo ko. Ayan, sa mga groupings, magandang bagay na patuloy tayong lumalago sa Word of God. Okay? And then, maganda rin, palang reminders kasi, yung sinabi ni Pastor kagabi, na magkakaroon tayo ng evangelistic day sa January 29. 29 ba? June pala. Sorry. June 29. June na pala ngayon. Nakakalahating, na tayo? Taon. Kapas ka na naman. Grabe ba? Ayun. Yan. Sa ating pag-aaral ngayon, ang papokusan naman natin ngayon is about prayer. Okay? So although part pa rin siya ng growth natin, hindi lang tayo basta dapat nag-growth sa Word of God. Isa sa mga pinakamahalagang duty ng isang mananampalataya is ang pananalangin. Okay? So, dito kasi tayo, nagkakaroon ng fruit. Okay, sabi ng tinuro sa amin dati, yung prayer daw, siya sa church main business. Okay? So, the more na nakakapag-pray tayo, the more na mas marami tayong possible answered prayer. Okay? So, kapag nagpipray ang isang church, mas marami siyang fruit. Okay? So, ngayon, sa pag-aaral natin, actually, iba yung focus ng natin ngayon, ng prayer natin ngayon. Okay? So, focus natin prayer natin ngayon is growth ng relationship natin sa Panginoon. Okay? Kasi niniwala naman tayo na ang Lord lagi siyang tumutugon sa mga panalangin natin. Amen? Di ba? So kung tumutugon ng Lord sa panalangin ko, ba't parang wala nangyayari? Di ba? Malaki kasing may 3 sagot ang Lord sa prayer natin. Ano nga yun? Yes, no, and wait. Yan, buti naaalala natin. Okay? So, sa gabi tuloy. Sa umagang ito, i-resolve natin yung madalas natin problema sa prayer. Yung pagiging inconsistent. Okay? Sino dito yung minsan sa prayer, nakakalimot mag-pray. Ayan. Minsan, inaantok. Ayan. Diba? So actually, may ganyan din sa Bible. Sila Pedro. Ayan. Dapat, kailan si Pedro? Dapat siya Pedro ba yun? Tama, Pedro nga. Yung si Pedro, ginawa niya, nung dadakpin na sana si Jesus, nanaga siya ng isang Roman soldiers. Actually, nung nabasa ko yun, dapat hindi talaga makakataga si Pedro ng time na yun Bakit? Kasi ng time na yun, in-encourage sila ng Lord na mag-pray, sabi ni Jesus. Hindi man lang ba kayo makapag-pray ng kahit 1 oras man lang. Pero ng time na yun, inaantok pa sila Pedro. Okay? Kaya nangyari, dumating yung struggle, dilalawawaan yung plano ng Lord. Kaya to si Pedro, umalsa yung usbong ng damdamin. Ayan. Ang nangyari, tinaga yung isa. Di ba? So, okay, pinag-pray na ako ni kay JB. Pray na tayo, baka may tumaga pa sa akin dito. Hindi, joke lang. Ayun, sige. Ay, nga pala. Sige. Ang verse natin pag-aaralan natin ngayon is matatagpuan sa Mateo chapter 6. Pero, di ko na siya babasahin kasi buong chapter 6 yung babasahin natin. Okay, kaya diretso na tayo sa prayer. Sige, tayo po yumukot na nalangin. Aming Diyos, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami bibigyan mo ng chance na mag-grow in relationship po Panginoon sa iyo. At dalangin ko po Panginoon na sa bagay na ito, humingi po kami ng tulong. Humingi po kami ng pang-unawa, O God, sa lahat ng mga bagay na papakinggan po namin. Tulungan niyo po kami na maunawaan po yung kalooban instead of our own will, O God. Yun po yung gusto mo na po na maging focus for today, O Diyos, na maging lumago ang aming relationship po, Panginoon, sa iyo.
Maraming salamat po. Dalayan ko po, Panginoon, na patuloy mong buksan ang aming puso at aming isipan na maging malaya po kami tumanggap ng iyong pagpapala, ng iyong mga salita po, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay. Sige. Ang title ng pag-aaralan natin ngayon is, hindi aray ko Yan, ano kaya? Yan, actually nakalagay na Ayun pala. Right posture of our heart during prayer. Okay. May ganun pala, may kailangan pala, may posture pala yung prayer natin kapag nagpe-pray. Yeah. Paano kaya yun? Nakatagilid? Nakahiga? No, hindi. Paano yan? Paano yan, Pastor? Wala akong puso kasi nasa kanya. Ay, di, joke lang. Aray ko! Di, joke lang. Ayun. Ibig sabihin ng posture, okay, kumbaga ito yung right attitude natin kapag nagpe-pray tayo. Okay, kumbaga yung tamang character natin kapag nagpe-pray. Kasi sometimes, iba-iba yung sitwasyon ng buhay natin everyday Minsan, pag may araw tayo na masaya tayo. Actually, kahit minsan, pag masaya tayo, nakakalimutan pa rin natin mag-pray sa sobrang saya. Okay? So, pag malungkot, lapit lang tayo sa Lord. Okay? So, may 4 na bagay tayo pag-aaralan patungkol dito sa posture ng heart natin sa prayer. Una is genuine heart. Genuine heart. Okay? Pangalawa, willing to obey. Pusong handang sumunod sa Panginoon. Pangatlo, forgiving. Pusong nagpapatawad. Okay? And lastly, clear heart to Jesus. Okay? Pusong malinaw ang pananampalataya sa Panginoon. Okay? Sige, simulan natin to. Genuine heart. Pusong tunay at tapat na nakikipag-usap sa Diyos. Okay? Kung saan sa prayer nating ito, malaya tayong magsambit ng mga bagay na gusto nating sabihin sa Lord. Although dapat nandun yung respeto Huwag natin kakalimutan yun kasi napaka-importante ng respect natin sa prayer. Baka sabihin natin, yo, what's up, Lord? Di ba? Huwag naman yung ganon kasi parang di naman yun respectful, di ba? Kaya dapat may respeto pa rin tayo sa Panginoon. So malaya tayo makapagpasalamat kung masaya tayo, okay? Pero wag tayo basta-basta magpapromise kapag masaya or magsasalita kapag galit. Okay ba? Kasi mauwi tayo sa pagkakasala kapag napunta tayo sa struggle part ng ating buhay. Okay? So yung goal natin dito is maging consistent yung prayer natin kahit parang wala tayo sa mood, kahit iba-iba yung situation ng buhay natin. Okay? So kahit malungkot tayo, nagpipray pa rin tayo. Di ba? Lord, natapos na ang lahat. Nandito pa rin ako. Di ba? So, dapat nagpipray pa rin tayo lagi. So, kahit malungkot. So, lalo na, kapag kahit galit, actually, kapag galit tayo, minsan mahirap mag-pray. Kasi nangingibabaw sa atin yung mga bagay na nangyari sa atin na hindi natin gusto. Okay? So, actually, yung galit, normal lang naman siya Normal lang yung galit, lalo na kapag may mga bagay tayong hindi naiintindihan. Okay? So, actually meron tayong panlaban sa galit. Ano kaya yun? Okay. So, matatagpuan to sa Santiago chapter 1, verse 20. Okay? Maganda po, buksan natin yung ating Bible sa mga verse na ating makapapakinggan natin ngayon. Okay? So, kung nyo na nakita, magsabi lang po ng Amen. Santiago chapter 1, verse 20. Isa to sa mga panlaban sa galit. Ano kaya to? Okay. Actually, yung panlaban pala sa galit, wisdom. Okay. So, yung wisdom na yun, ginagamit natin siya sa prayer para maunawaan natin yung situation. Okay. Mostly lahat na nagagalit. Bakit ganyan? Bakit ganito? Ganun yung sinasabi nila. Okay. So, sabi sa salita ng Diyos, hanggat maaari, iwasan nating magalit. Kasi nga, sabi sa Santiago chapter 1, verse 20, dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Okay? So, para naman magkaroon ng wisdom, ang kailangan nating gawin is matakot sa Diyos. Okay?
So, yun yung lang kailangan natin gawin. Matakot sa Diyos. Sabi nga sa Kawikaan chapter 1, verse 7, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Okay. So, lagi nating piliin mag-pray. Lagi nating piliin manalangin every situation, sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Piliin lagi nating manalangin ng may katapatan. Okay? Genuine heart. Kapag pagod tayo, kapag nangihina na, kasi minsan dinadaya pa natin yung sarili natin. Parang, tawag din, kumbaga, nilalabanan pa natin yung gusto ng Lord na tayo'y lumapit sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Sinasabi pa natin na, hindi, Lord, kaya ko pa, okay lang yan. Di ba? Pero kahit pagod na, kahit parang nasasaktan na, hindi pa rin lumalapit sa Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, marami tayong dahilan para lumapit sa Panginoon na may katapatan. Okay? Sabi nga, be honest. Okay? Gusto ng Lord, makausap niya tayo mismo. Okay? Kasi sometimes yung mga tao, actually may mga kanya-kanyang personality sa ibabang lugar. Okay? Ako, may kakilala akong katrabaho ko dati. Sa Jollibee. Actually, matagal na. Yung taong yun, iba yung personality niya sa trabaho, iba yung personality niya sa school, sa mga kaibigan niya. Ganon. Although, natutuwa ako doon kasi feeling ko marunong siyang makibagay sa lahat ng bagay. Parang nakikita ko sa kanya, professional talaga siyang kumilos. Okay? Kapag oras ng trabaho talaga. Kapag oras ng pag-aaral, focus siya sa pag-aaral niya. Kapag oras ng banding sa kaibigan, talagang nakikipag-banding siya. One time, ginawa ko, kinulit ko siya sa trabaho, pinagalitan niya ako. Yan, kasi TL namin siya, tapos close kami. Ayan. Gusto ng Lord, tulad din nun, maging honest tayo sa Kanya. Okay? Ayun, gusto makita ng Lord sa atin, sa prayer nating ito, yung sino ba tayo kapag humaharap tayo sa Panginoon. Okay? Kasi sometimes yung prayer natin, tawag doon, hindi, depende na lang kung ano yung sasabihin. Ganda lang, kumbaga, masabi na lang. Okay? So kapag nag-grow yung prayer natin, dapat doon pumapasok yung intimacy natin sa Panginoon. Okay? Sabi nga sa Mateo chapter 6, verse 5. Okay? Okay, bukas tayo sa Mateo chapter 6, verse 5. Sabi doon, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Okay? Gusto ng Lord makausap tayo ng honest. Okay? Kasi kung magtatago rin tayo sa Panginoon, wala rin naman eh. Kasi alam niya lahat ng mga bagay na nilalaman ng ating puso. Parang bilis ko magsalita doon. Yun. Okay? And then, kaya sabi sa Mateo chapter 6, verse 1, okay? So, part din ng ministry natin ang pagpe-pray. Okay? Sabi dito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Iwasan natin yung prayer na parang content lang. Okay? Kumbaga, ang ganda-ganda ng words, pero wala sa puso. Okay? Kumbaga, parang scripted. Mahalata natin mahalata natin yung sarili natin talaga kapag hindi tayo close sa Lord. Yung prayer parang paulit-ulit. Although wala naman tayong problema sa words talaga. Ang concern natin dito, ano yung status ng heart mo kapag kinakausap mo si Lord. Okay? So wala tayong problema sa Lord, sa prayer, sa words. Ang concern natin dito yung heart natin during prayer. Okay? So sabi nga sa Mateo chapter 6 verse 7. Okay? To 8 pala. Mateo chapter 6 verse 7 to 8. Ngunit kapag nananalangin ka, ayan, wait lang, nasa ba yun? Tama ba? 7 pala.
Verse 7. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Kaya nang ginagawa ng mga hintil. Akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Hanggang 8 yun, di ba? Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan. Bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Kaya napakainam na yung prayer talaga natin sa Panginoon is maging intimate. Okay? So, kaya nga gusto ng Lord sa prayer natin, closed door. Okay? Hindi yung, although may mga prayer talaga na di natin, kapag hindi naman talaga ginadjudge yung mga prayer ng mga kapatid natin. Kasi may ibang klase ng prayer. May prayer para sa congregation, may personal prayer, may corporate prayer, may mga prayer sa mag-asawa, sa mga magkaibigan, ganyan-ganyan. Okay? So, ang focus natin dito is yung personal prayer natin sa Lord. Okay? So, sabi sa Matthew chapter 6, okay? Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. May blessing pala sa sa pagiging tapat. Okay, di ba? Praise God, no? Kaya sa prayer natin, sikapin natin na maging honest tayo sa Lord. Okay? Kung tayo'y masaya, salamat tayo sa Lord, malungkot, galit, sabihin lang natin sa Lord. Okay? So, alam naman ng Lord kung ano yung gagawin niya sa atin. Okay? Pero dapat nandun yung respeto natin sa Panginoon. Okay? Actually, balik ako dun sa sinabi sa Matthew chapter 6, verse 7, nasabi doon na huwag kayong gagamit ng mga mahabang salita. Okay? Gusto ko kayong turuan. Actually, etong prayer na to, natutunan ko to dati sa Bible school. Matagal na ako Kristiyano, pero nung natutunan ko to sa Bible school, medyo natawa ako sa sarili ko. Kasi ganito ako mag-pray. Ayan. Sample ko, ganito ito na. Hindi, joke lang. Hindi, ito, ganito example. Ganito yung prayer ko dati. Lord, aming Panginoon, salamat o Diyos sa iyong kabutihan, Panginoon. O Lord God, napakabuti po Lord God, ganyan. Ay, paulit-ulit yung pangalan. Di ba? Ako, dati ginagawa ko rin yun nagagawa ko yun dati sa prayer. Okay? Yung paulit-ulit yung sinasabi. Si Lord, gusto niya tayong kausapin ng maayos. Ang Diyos, kinakausap niya tayo ng maayos. Nawa, ayusin naman natin yung prayer natin sa Panginoon. Although nandun yung malalim na pagkilala natin sa Panginoon, yung respeto natin sa Diyos, pero ayusin naman natin yung pag-pray natin. Di ba? Huwag naman yung paulit-ulit na hindi naman na kailangan sa prayer. Ang gusto ng Lord sa prayer natin, straight to the point. Although alam naman na niya yung prayer natin, kaya yun nga gusto ng Lord na maging honest tayo sa prayer natin. Okay? And then, sinabi ko nga kanina, yung prayer, tawag doon, one of the most important duty of a servant sa kanyang king. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang tayo dapat may time sa kingdom. Okay? Mas mainam din na maglaan din tayo ng quality time sa ating king. Okay? Kasi minsan, focus tayo sa ministry, napapagod, hanggang sa nangyari, nabu-burn out. Bakit? Kasi kulang sa, prayer. Kulang sa devotion. Okay? Kaya, tawag doon yung prayer natin ito, makakatulong ito para mas lalo pa tayo maging effective sa kingdom. Kung patuloy tayong lumalapit sa King. Okay? So actually, sakat ko din ito ng mga nakaraan. Tuwan-tawa ako sa ministry ko, sobrang saya. Tapos pag napagod na ako, parang, Lord, parang ayoko na. Kasi ang dami. So yun, tinuturuan ako ng Lord na magkaroon naman ng quality time sa Kanya. Okay, maganda rin yung devotion at samahan din natin ng intimate prayer. Okay? Sapagkat prayer is our church main business. Okay? Sabi mo sa katabi mo,
business? Open-minded ka pa? Yun. Business. Grabe. Sige. Ano nga yung, okay, sige. Church, ano yung business natin? Prayer. Okay. So, the more na mag-pray tayo, nagkakaroon tayo ng maraming fruit. Okay. So, ibig sabihin, ano tayo? Lahat tayo bunga ng panalangin. Okay. So, tinuro sa amin dati na yung bawat gagawin natin, sa lahat ng gagawin nating ministry or gawain, lalo na sa, lahat tayo sa ministry, sa gagawin nating ministry sa, sa 29. Alam mo, nakakalimutan ko ng buwan ngayon, Kaya sinabi ko na lang, 29, nakalimutan ko yung buwan, June. Ayan, June 29. 29 na nasabi ko, nakalimutan ko yung buwan, Ayan, kaya magandang bagay ito na matutunan natin. Lalo na sa susunod pala ng mga linggo, sasabak tayo sa ministry. Okay? So, ayun. So, ibig sabihin, kaya nagiging fruitful ang church, maraming nananalangin. Di ba? So, nasaan yung fruit? Nasaan yung fruit? Naghanap ba kayo? Kakasabi ko lang, tayo yung bunga ng prayer. Lahat tayo bunga tayo ng prayer. Di ba? Pero seryoso mga kapatid, nasa yung bunga natin. Ayan. Actually, pinagpapasalamat. Actually, isa to sa mga gusto ko ipagpasalamat. Nandito na ulit si Lax. Ayan. Praise God. Nakabalik si Lax. Bunga siya ng panalangin. Tuloy-tuloy na panalangin. Hindi natin sinusunukuan. Actually, may mga kapatid tayo na parang muntikan ng sumuko sa pananampalataya. Talagang, dumadana sa struggle, part ng kanilang pananampalataya, pero yung prayer may bunga siya. Amen? Diba? So, wag tayong huminto mag-pray. Malay nyo, yung mga maging answered prayer natin, mga bunga natin dito. Siyempre, pinakamagandang bunga na ina-expect natin, yung kaluluwa. Okay? Mamaya, susunod dito, may bunga na tayong astronaut, di ba? May bunga na tayong doktor. Di ba? Astronaut, kakaiba yun Amerikano. Ibig sabihin yung mga walang asawa dito sa church, magkakaasawa na. Di ba? Amen! Praise God! Pinag-pray din kaya yan. Ayaw nyo pa. Ayan. Ayan, nagkakamisyonan na dito. Ayan. Okay? So, yung prayer yung intimate prayer, lagi siyang may bunga. Lagi nating tatandaan. Meron siyang magandang bunga. Okay? And then, hindi lang prayer ang gagawin natin. Okay? Kailangan, gawin din natin na tayo'y mag-fasting. Okay? Para maging intimate yung prayer natin lalo. Okay? Sabi sa Mateo chapter 6, verse 16 hanggang 18. Okay? Makibukas pa tayo. Mateo chapter 6, verse 16 hanggang 18. Ayan, katuruan patungkol sa pag-aayuno. Okay? So, dapat pala yung fasting natin genuine din. Okay? Ibig sabihin, kung may genuine fasting, merong hindi genuine fasting. Okay? Meron palang ganon? Yes, meron. Mababasa nga natin yan dito Okay? Sabi dito, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga magpagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Grabe, mga content creator. Scripted Pasikat. Di ba? Di ba? So, ang kailangan natin gawin, sa verse 17, sa halip kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya ang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Grabe praise God. Totoo na may pagpapala sa katapatan. Okay, giving na ba? De, joke lang. Ayan. So, patuloy tayong magtapat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Okay? So, bakit natin mag-fasting? Okay? So, fasting promote intimacy
with God. Okay? Fasting is not so much about food as it is about focus. Okay? So, ang fasting, di lang siya, nakapokus sa pagkain. Kapag nag-fasting ka, pero nakapokus ka pa rin sa pagkain, hindi ka, hindi ka makakapag-fasting. Kasi lagi mong i-desire kung ano yung pita ng laman. Okay? So, ang goal ng fasting is makapag-focus tayo sa Panginoon Diyos. Okay? Hindi yung pagkain. Yung pagkakataon na makausap natin ang Diyos ng sarinlinan, ng seryoso. To the point na kahit yung pagkain, i-separate mo yung sarili mo doon. Okay? Lalayo ka sa distraction, kahit yung pagkain. Okay? So, isa-sacrifice mo yun to show your intimacy to God. Okay, napapa-English na ako. Yan. Grabe. Tatawa sa sarili ko. Yan. Okay. So, ayan. Share ko lang yung first time kong mag-fasting. Okay. Kasi noong time na yon, pinagpipray ko talaga yung pag-aaral ko. Pagka-grad ko kasi ng high school, nagkaroon ng malaking emergency sa bahay namin. So yung tuition ko dapat is tuition ko dapat na pang-college ay panggamot sa lolo ko na nag-50-50 sa hospital. So yun, di ako nakapag-college kagad. So nagtrabaho muna ako noon. Ayan. So construction. Ang nangyari, hindi ko pa alam talaga noon na dapat pala layo sa distraction talaga. Ang naisip ko lang doon sa fasting, basta kapag fasting ako, masacrifice ko yung about sa food, mas makapag-pray ako na makapag-pray. Ayan, nag-start ako noon, gabi. Tapos, hindi na ako kumain ng hapunan. Tapos, umagahan. Tapos, nag-rotation ng gabi. Tapos, kumain ako ng almusal. Doon na natapos yung fasting ko. Okay, so, ganun ko siya ginawa. Pero nung time na yun, nasa trabaho. Kaya, parang sobrang hina talaga ng katawan ko na yun. Construction pa yun, ha? Kaya parang nung nagko-fasting ako, although napupuspos naman talaga ako ng time na yun, promise talaga na napuspos ako ng time na yun. Kasi nung ginawa ko nun, pray talaga ako, sobrang seryoso ko nun na gusto ko talaga makapag-aral at makapagtapos ng pag-aaral. So, pinag-fasting ko yun. Pray talaga ako. Sa trabaho namin, may 3 break time. Yung sa alas 10, yung sa alas 12, tas alas 3. Lahat yun, hindi ko tinis kung kumain. Tapos ang ginawa ko lang nun, may Bible ako, sakto ganito yung Bible ko nun. Tapos puro highlights, puro kulay green, puro orange na yung kulay. Kasi sinipagan ko talaga sa pagbabasa ng Word of God noong time na yun. And noong time na yun, talaga napuspos ako ng Holy Spirit. Talaga lahat ng bagay, nagpapasalamat ko na. And then, feeling ko, ang ganda talaga ng mundo. Ayan. Ang ganda talaga ng mundo. Na-appreciate ko lahat. Ang ganda ng mundo. Lahat. Tapos, ganun, seryoso. Sobrang puspos ko. Sabi ko, Lord, go na, mag-rapture na, willing na akong kunin. Parang feeling ko, parang ready na ako mamatay. Grabe. Promise, sobrang puspos ko ng time na yun. Ganun na yung takbo ng isip ko. Sobrang tuwa ako na sa Lord talaga. Lumalakas talaga yung espiritu ko. Actually, dati, nagkakwentuhan kami ni Nanay Gemma. Ganun din daw siya. Nung napuspos si Nanay Gemma, sabi niya, ready na siya ma-rapture. Grabe. Ayun, kaya, yung fasting, nakakapagpalago siya ng spiritual. Okay? Actually, kung i-compare natin yung kay Jesus, 40 days and 40 nights, wala pa yun yung ginawa ko, wala pa sa kalingkingan ng ginawa ni Jesus. Pero feeling ko, mamatay na ako. Ayan, kaya natatawa talaga ako na time na yun. Ayan, pero, to make the story short, answered prayer. Nakatapos ako ng pag-aaral. Nakapag-aaral ako at nakapagtapos ako ng pag-aaral. Diba? Ibig sabihin, effective talaga. Diba? Amen. Kaya, patuloy tayong maging tapat sa Panginoon. Second main point pa lang tayo. Okay. Parang haba na naman ito. Yari ako.
Ayan, sige, bilisan natin. Okay, anong oras na ba? Ayan. Second main point is willing to obey. Okay? Pusong handang sumunod sa Panginoon. Meron pala no, no? Kapag nagpipray, ikaw yung susunod. Di ba dapat kapag magpipray tayo, yung gusto natin yung matutupad? Di ba? Hindi. Okay. Sabi sa Mateo chapter 6, verse 10. Okay. Okay, simulan natin sa verse 9. Ito na yung turo ni Jesus about sa prayer. Okay? So, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Okay? Kumbaga na doon yung recognition natin sa Panginoon. Okay? Verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Okay? So, bilang mananampalataya, ang pinaka-concern natin dito talaga sa lupa is mangyari yung kalooban ng Diyos dito sa lupa tulad ng sa langit. Okay? About sa will ng Diyos. Actually, may dalawang will na sinasagot ang Lord sa prayer natin eh. Ano kaya yun? Una, yung God's will. Okay? So, pinag-pray natin kung ano talaga yung kalooban ng Lord. Okay? Pangalawa is yung permissive will. Okay? So, yung permissive will, ito yung mga prayer na pinag-pray natin kahit ang answer ng Lord doon, no. Tapos pinagpa-fasting pa natin. Ang lupit no? So, ayun. Sometimes, tawag doon, nakikita ko yung sarili ko, naniniwala ko talaga na ang Lord, nag-a-answer siya ng prayer. Okay? Kaya siguro yung dinadanas ko ngayon, bunga to ng panalangin. Actually, sobrang tuwa ako ngayon sa trabaho ko. Okay? Kasi ang prayer ko talaga nun is makapag-ministry ako, maging blessing ako sa bahay. Lahat yun natupad. Lahat yun natupad. Okay? Ang binigay sa akin ng Lord na trabaho, Food Panda. Praise God, di ba? Nakakapag-ministry. Food Panda, di ba? Parang laki sa course ko. Ayan, ibig sabihin, alam ko na yung next night pagka-fasting ko. Makapasa na ako sa board exam. Ganyan. Yeah, kumbaga, yung blessing na yon kailangan nyo maging instrument para sa susunod na blessing. Okay? Di ba? So, napapansin nyo ba, yung prayer na sinasabi dito, ang focus nito, hindi ma-answer yung prayer. Ang focus nito, pagpalain tayo ng Lord. Di ba? Actually, parang mas okay yun, no? Kalooban ng Lord yung makasunod sa atin. Yeah. So, God's will. So, example nun, gusto ng Diyos na magkaroon, sa John chapter 10 verse 10, example na ito Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Amen? Pero ang gusto mo, basta magkaroon lang ng trabaho. Pwede na. Di ba? So parang layo sa kalooban ng Lord. Kaya mas mainam na, i-priority natin yung God's will. Okay? Over sa sarili nating kalooban. Okay? Sabi nga sa Mateo chapter 6 verse 33. Yan, alam niyo na to. Seek ye first the kingdom of God. Yan, hindi ko alam. Nakalimutan ko yung verse. All these things shall be added unto you. Nakalimutan ko pa yung verse. Okay? Diba? So, sa Tagalog, ngunit higit sa lahat ay sikapin ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Okay? Ibig sabihin, ang priority concern natin bilang isang mananampalataya is na pagharian tayo ng Diyos. Okay? Pusong handang sumunod sa Diyos. Okay? So, yun. Next main point. Actually, sa pag-aaral na ginawa ko sa message na to, dito ako pinaka-nahirapan talaga. Okay. Ayan. Sa posture number 3, forgiving. Okay. Kung naisip na, yung pusong nagpapatawad. Okay? Actually, napakahirap na ito, mga kapatid. Kung nakikita natin na parang simple lang magpatawad, parang simple lang mag-sorry. Pero hindi. Nung inaaral ko na stress ako. Kasi hinahanap ko yung justice. Lord, parang ang unfair.
Kasi yung gumawa ng kasalanan sa akin, tulad ko, pinatawad mo rin. Ang gusto ko, maparusahan din siya. Pero, lagi lang natin tatandaan na ang Diyos ay, sabi sa salita ng Diyos, sa Romans chapter 12, verse 19, siya yung maghihiganti. Okay? So, kaya, sige, basahin muna natin yung Romans chapter 12, verse 19. 12, verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo, iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, tawag doon, sabi ng Diyos sa atin sa Mateo chapter 6, verse 12, tayo'y magpatawad. Okay? Ayan, wait lang. Mateo chapter 6, verse 12. 12 and 14 and 15. Okay, sabi dito. Ayan. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa atin. Jump tayo sa 14. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong, Ngunit kung hindi ninyo, ayan, nahihirapan na akong huminga sa sipon. Hindi ko alam kung naririnig nyo yung singhot ko, pero nakakahiya talaga. Ayan. Lang. Okay. Verse 14. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Okay? So actually yung part na yun, ayoko na, wag na, okay na. Yan, titiisin ko na lang. Yan, hindi naman tumutulo talaga. Talaga nahirapan lang talaga ako huminga. So, mas mababother ako kung tumutulo. Ayan, okay. So, ayan. So, yung part na yun, actually, parang hirap tanggapin nun, no? Parang, ang hirap ng justice. Kasi, tawag din, pinatawad. Yung gumawa ng kasalanan sa atin, na nananahimik tayo, tapos, yung taong yun, ginawa tayo ng kasalanan, okay? Tapos, papatawarin din ng Diyos, okay? Kaya, nung inaral ko ng malalim tong pagpapatawad, sabi ko, parang napaka-imposible sa tao magpatawad. Okay? Parang napaka-imposible sa tao magpatawad. Ganun siya kahirap. Okay? May kilala ko nung time na nagpatawad siya, buhay naging kapalit. Sino yun? Si Jesus. Okay? Ganun katindi yung yung forgiving. Kaya, challenging talaga tong pagpapatawad na to sa prayer natin. Okay? Sabi sa Awit, chapter 7, verse 11. So, pwede ba tayo makibukas dito sa screen? Kasi maliit lang yung Bible ko. Ayan. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? Lagi natin tatandaan. Ang Diyos ay makatarungan. Awit chapter 7, verse 11. Yan, 7:11. 7:11. Yan, basahin natin. Ang Diyos ay siyang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama bawat araw. Okay? So, kung di man natin makuha yung justice ngayon, darating yung time. Okay? So, kaya worth it na magpatawad. Kaya, kahit mahirap, gawin natin kasi inutos ng Panginoon. Amen? So, lastly, dito na ako itatapos. Yes. Yan. Verse 4, last part, clear faith in Jesus. Pusong malinaw ang pananampalataya kay Jesus. Okay? Basahin natin sa Mateo chapter 6 verse 22 to 23. Okay?
Actually, dati hindi ko maunawaan yung verse na to eh. Ang sabi dito, ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang inyong paningin, mapupuno ng liwanag ang inyong buong katawan. Ngunit, kung malabo ang inyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang inyong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga'y tunay na nasa kadiliman. Okay? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 22, ang mata mo ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang inyong katawan. Okay? Actually, kaya lang naman talaga nagiging malinaw, I mean, maliwanag ang ating paningin sapagkat nakatingin tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, kung malinaw at maliwanag sa atin kung sino ang Panginoong Hesus sa atin, wala dapat tayo ikapangamba. Okay? Kaya sa prayer natin ito, dapat maging confident tayo. Okay? So, kung ang Panginoong Hesus, nakilala natin siyang bilang Diyos na mabuti, panghawakan natin. Kasi yun yung ilaw ng katawan natin. Okay? Yun yung ilaw natin. Kung nakilala natin ng Diyos na ating tagapagligtas, panghawakan natin. May bigin, mapagpatawad. Okay? Yung ilaw na yun yung magdadala sa atin patungo at papalapit pang lalo sa Panginoon. Okay? So, ayun. Chapter 6, verse 23. Okay? Sabi dito, ngunit, kung malabo ang inyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Okay? Ibig sabihin, kapag hindi malinaw sa atin yung pananampalataya natin sa Panginoon, possible to mag-cause sa atin ng fear, worry, and doubt. Okay, lalo na kapag involved tayo sa ministry, tapos hindi natin talagang totally kilala ang Panginoong Hesus. Although hindi pa natin 100% kilala ang Panginoong Hesus ngayon, pero mainam na alam natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Ngayon, kung malabo yun, magkukosyon ng doubt. Kaya sometimes hindi tayo makapag-forward, hindi tayo makapag-grow kasi laging alanganin yung kilos. Okay? Ito, warning to sa mga minister. Sa mga nag-minister sa church. So may mga sign kung anong epekto ng kadiliman sa isang mananampalataya. Okay? So mostly ito yung mga Kristiyanong kulang sa prayer at devotion. Okay? So una, nagiging matampuhin. Okay. Isa yan sa mga sign ng mga Kristiyanong malabo ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kumbaga low-key lang, parang gano'n, hindi talaga, ano ba yung verse yun? Yung parang sabi, maligamgam. Parang gano'n. Okay. Anong verse yung pastor? Okay. So, hindi mainit, hindi malamig. Okay? So, ganun. Ganun siya. Okay? Pangalawa, tinatamad sa ministry. Okay? So, ganyan, pumapasok. Dumarating din talaga na sa isang tao, nalalabo yung faith niya sa Panginoong Hesus. At nagkukos niya ito, tinatamad. Okay? Kung hindi naman tinatamad, nagiging mayabang. Okay? Ganun siya. So, kapag yung isang minister, napopokus yung puso niya sa ministry, sometimes nakukuha natin yung glory instead sa Panginoon. Okay. So, nagkukos yun ng kayabangan. Okay? Kapag pinagsabihan mo, galit. Okay? Kapag nagbigay ka ng advice, hindi nakikinig. So, ayun. Be careful mga kapatid ko, mga kapwa ko mananampalataya. Ayan. Pero dumarating talaga sa buhay ng isang Kristiyano ang panghihina. Kaya sinabi sa atin ng Panginoong Hesus na tayo magbantay at laging manalangin. Okay? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 26 verse 41. Okay? Magbantay kayo at laging manalangin. Ibig sabihin, kailangan maging aware tayo, maging self-aware tayo na alam natin yung, nanghihina na ako. Okay?
ibig sabihin, actually yung lagnat, tsaka yung sipon, sabi ni Pastor, di siya talaga totally sakit. Kumbaga, ano siya, symptoms, ayan, na immunity ng katawan. Dahil, kumbaga yung panlaban ng katawan para alisin yung possible na sakit sa katawan ng isang tao. Kaya, sipon. May sipon o may lagnat. Okay? So, ganun din dapat maging aware tayo. Kasi, may hirap kapag dumating sa point na parang bigla na tayong babagsak. Ano, may kita mo yung kapatid mo, lakas-lakas pa nung kahapon, tapos ngayon, nang tutay na. Di ba, may mga ganun tao na ang lakas-lakas pa nung una, parang sigla-sigla pa. Tapos, may kita mo, nag-backslide na. Di ba? So, mahirap yung ganun, no? Baka susunod, ako nagpipreach ako, tapos next time, hindi nyo na ako makita dito. Di ba? So, maganda na nagiging aware tayo. Nakikita natin yung sarili natin na dapat ilapit natin sa Panginoon. Okay? So, yan. Patuloy nating paglinawin ang ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Okay? So, kung malinaw ang ating pananampalataya sa Panginoong Yesus, walang yung fear, worry, and doubt, hindi yung papasok sa atin. Mapupuno tayo ng love, okay, ng fruit of the Holy Spirit. Maalis yung doubt natin and also yung mga worries natin. Maalis yung mga bagay na yun. Kung malinaw sa atin yung pananampalataya natin sa Panginoong Yesus. Sabi sa Mateo chapter 6, verse 25. Okay? Sabi dito, kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Amen. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pagkabalisa? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit. Ngunit sinabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa bulaklak na ito. Kung dinadamtan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya. Verse 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Last, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya sapagkat sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Okay? Kaya patuloy nating panghahawakan yung pangako ng Panginoong Jesus sa atin at patuloy nating paglinawin yung ating pananampalataya sa Kanya. Nang sa gayon, nasa kahit anong sitwasyon ng buhay natin, kahit anong nararamdaman natin, pagiging consistent tayo sa pray. Okay? Maayos yung character natin sa Diyos. Maayos yung tindig natin sa Panginoong Jesus. Kaya sa ating pagtatapos, sinanayahan ko po kayong tumayo.
Okay? Sa ating pananalangin. Nasa oras na to, alalahanin natin yung kung sino ba ang Panginoong Jesus sa atin at patuloy natin yung panghahawakan. Okay? Tayo'y manalangin. Aming Diyos, salamat Panginoon dahil Ikaw nga po'y tunay na tapat Panginoon sa amin. Sa oras na to, tinuro niyo po kami maging tapat, maging handang sumunod, mapagpatawad, at maging malinaw sa amin kung ano yung pananampalatayang itinuro niyo po Panginoon sa amin. Sapagkat naniniwala po kami na meron kang dakila at magandang plano sa bawat isa. Kaya gusto po kami sama-sama makarating sa mga bagay na yon. Marami po kaming pagsubok na pagdadaanan, mga hindrances na masasalubong. Ngunit kung tama ang aming character, kung maayos ang aming posture sa iyo sa pananalangin, iniwala po kami na kahit kami pagod, kahit na kami nangihina, inaantok, malungkot, galit, o anumang nararamdaman namin, Lord, makakapag-pray po kami sa iyo, makakapanalangin po kami. Kaya, Lord, salamat po Panginoon sa iyong mensaheng ito na nais po namin panghawakan. I pray na patuloy po namin itong tandaan at huwag makalimutan, O Diyos. Maraming salamat po sa bawat hakbang namin sa paglago bilang isang Kristiyano. Patuloy kaming sumandig sa iyo at laging manalangin. Maraming salamat po sa iyo pong lahat ng papurit, pagsama at pagdakila. Salamat po maraming sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako po na pong bawat isa. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.